Mga top prospects sa NBA draft, lumalaki na ang ulo ngayon. Tumanggi sa workout sa Jazz. Pat Spencer, sayang, hindi na makakabalik sa Warriors. Isang linggo na lamang bago ang 2026 NBA draft, kaya naman maraming chismis at mas marami pang pagpapaganda ng kwento ang kumakalat sa buong liga. Narito ang ilan sa mga pinakabagong ulat at usap-usapan kasama ang konteksto kung gaano ito dapat seryosohin si Darren Peterson ng Kansas na malawakang inaasahang mapipili bilang number 2 pick sa draft na ito ay tumangging bumisita o mag-workout para sa team na may hawak ng number 2 pick, ang Utah Jazz. Unang iniulat ito nina Shams Charania at Jeremy Woo ng ESPN. Bilang tala, si AJ Daibancha na itinuturing na malamang na number 1 pick ay nag-workout para sa Washington Wizards at para rin sa Utah. Ngayon, ayon kay Tony Jones ng The Athletic, ang Jazz ay tunay na nahahati sa pagpili kay Peterson o kay Cameron Boozer ng Duke o kay Daibancha kung sakaling gulatin ng Washington ang liga at piliin si Peterson bilang number 1. Naaakit ang Jazz sa kakayahan ni Peterson na umiskor sa napakataas na antas. Samantala, gustong-gusto nila ang kakayahan ni Boozer sa pagpass, pagre-rebound at pag-intindi sa laro. Ang katotohanang seryosong kinokonsidera si Boozer para sa number 2 pick ay nagpapakita kung gaano siya kagusto ng Jazz kahit hindi siya eksaktong tugma sa kanilang kasalukuyang posisyonal na pangangailangan. Mayroon na silang sina Jaren Jackson Jr. at Lauri Markkanen sa kaparehong posisyon, ngunit maaring hindi ito maging hadlang dahil sa laki ng talento ni Boozer. Ayon sa mga source ng NBC Sports, walang pakialam sina Danny Ainge at ang front office ng Jazz kung nag-workout man si Peterson para sa kanila o hindi. Kung siya ang number 2 prospect sa kanilang board, kukunin pa rin nila siya. Katulad ito ng nangyari kay Ace Bailey noong nakaraang taon nang subukan din nitong umiwas sa Jazz, ngunit pinili pa rin siya ng team. Iniulat ni Woo ng ESPN na walang nakitang malaking problema o red flag sa medical reports ni Peterson. Bagamat nakaligtaan niya ang ilang laro noong nakaraang season dahil sa mga injury at minsan ay maagang lumabas dahil sa pulikat, hindi ito itinuturing na seryosong issue ng mga NBA team. Karamihan sa mga teams ay mas mataas ang ranggo kay Peterson kaysa kay Boozer sa kanilang draft boards dahil mas mataas umano ang potensyal ng dynamic point guard. Gayunpaman, mahusay ang naging pag-draft ng Utah nitong mga nakaraang taon, kaya kung may nakikita silang espesyal kay Boozer, dapat itong bigyang pansin. Karaniwang pinipili ng mga team sa itaas ng draft ang pinakamahusay na player anuman ang posisyon, ngunit kung halos equal ang dalawang prospect, mas nagiging mahalaga ang positional fit. Kahit gustong-gusto ito ng mga fans ng Jazz, huwag asahang makikipag-trade ang Utah para makuha ang number 1 pick at si Daibancha na naglaro ng high school at college basketball sa Utah. Ayon kay Brian Windhorst ng ESPN, mangangailangan ng Washington ng napakalaking offer upang bitawan ang number 1 pick. Ang tanging dahilan para magbigay ng malaking package ang Utah ay kung mas mataas ang tingin nila kay Daibancha kumpara kay Peterson. Ngunit ayon sa mga nakausap ng NBC Sports, hindi ganoon kalaki ang agwat ng dalawa kung mayroon man. Mahalaga ring tandaan na parehong nais ni Peterson at breakout Jazz point guard na si Keyonte George na maglaro bilang pangunahing point guard at pareho rin silang kinakatawan ng ahensiyang Wasserman. Madaling makita kung paano ito maaaring maging bahagi ng drama sa likod ng mga pangyayaring ito. Ayon sa maraming ulat, bukas ang Oklahoma City Thunder na i-trade ang number 17 pick sa draft ngayong taon. Gayunpaman, malamang na panatilihin nila ang number 12 pick. Hawak ng Miami Heat ang number 13 pick, ngunit kung matrade nila si Giannis Antetokounmpo, mapupunta ang kontrol ng pick na iyon sa Milwaukee Bucks. Kung mangyari iyon, magkakaroon ng Bucks ng dalawang lottery picks, number 10 at 13. Si Braden Burris ng Arizona ay nakakuha umano ng interes mula sa Golden State para sa number 11 pick, ayon kay Anthony Slater ng ESPN. Ang problema para sa Warriors ay maaaring hindi na siya available pagdating ng kanilang turn. Hindi lihim na gusto ng Sacramento Kings si Darius Acuff Jr. at kukunin nila siya sa number 7 pick kung available pa siya. Ngunit ayon sa maraming ulat, gusto rin siya ng husto ng Brooklyn Nets sa number 6 pick. Dahil dito, maaaring hindi siya umabot sa susunod na team na umaasa sa kanya maliban na lamang kung handa silang magbigay ng karagdagang asset upang umakyat ng isang pwesto sa draft order.
Sa kabilang balita, may kailangang pagdesisyonan ang Warriors tungkol sa veteranong guard na si Pat Spencer ngayong off-season. Sa nakalipas na 3 season, unti-unting nakabuo si Spencer ng hindi palagi ang papel sa rotasyon ng Golden State. Mula sa pagiging two-way player, 2 magkasunod na taon siyang nabigyan ng standard contract. Noong nakaraang off-season, hinayaan muna siyang maging unrestricted free agent bago nila siya muling kinuha. Ngayong off-season, magiging restricted free agent na naman si Spencer. Sa isang banda, kailangan ng Warriors ng maaasahan at konsistenteng mga players na kayang punan ang mga minutong mawawala kapag wala sina Jimmy Butler at Moses Moody. Bilang dagdag na ball handler, maaaring maging mahalaga si Spencer, ngunit ang realidad ay malamang na naabot na niya ang kanyang pinakamataas na potensyal bilang player sa edad na 29. Habang naghahanda ang Golden State para sa panahong lampas na sa era ni Stephen Curry, maaaring mas mabuting gamitin ang kanyang pwesto sa roster para sa isang mas batang player na may pagkakataong umunlad sa sistema ni Steve Kerr. Si Spencer ay naging mahalagang bahagi ng rotasyon ng Warriors noong nakaraang season na may average na 7.2 points, 2.4 rebounds at 3.5 assists sa 66 games. Nakatulong siya ng malaki habang maraming player ang injured at naging mahalaga sa mga panalong nakuha ng team nang wala si Curry. Nagustuhan din siya ng mga fans dahil sa kanyang mataas na enerhiya at pagsisikap sa laro. Gayunpaman, mayroon siyang mga limitasyon, kabilang ang hindi palaging maaasahang paghawak ng bola, playmaking, at court vision. Hindi rin siya itinuturing na mahusay na perimeter shooter. Bagamat maaari pang umunlad ang ibang player sa kanyang posisyon, si Spencer ay magti 30 years old na sa susunod na season, kaya malamang na nakita na ng Warriors ang kanyang pinakamataas na potensyal. Sa nakalipas na ilang season, mahusay ang Warriors sa paghahanap ng talento sa ikalawang round ng draft at maging sa mga undrafted free agents. Halimbawa, si LJ Cryer ay pumirma ng 2-way contract sa Warriors matapos ang draft noong nakaraang taon. Kahit nagpapagaling pa siya mula sa injury noong naglaro siya noong nakaraang season, agad niyang ipinakita ang potensyal bilang perimeter shooter. Kung magkaroon ng pagkakataon ang Warriors na kunin sina Jacoby Gillespie mula sa Tennessee o Kylan Boswell mula sa Illinois gamit ang ika-5'4" overall pick, dapat nilang samantalahin ito. Pareho silang may malawak na karanasan sa college basketball at may malaking potensyal bilang maaasahang facilitators sa NBA. Habang papalapit ang Warriors sa hindi maiiwasang pagtatapos ng career ni Curry, kailangan nilang balansehin ang pananatiling kompetitibo at ang paghahanda para sa hinaharap. Sa kasalukuyan, hindi sapat na naibibigay ni Spencer ang alinman sa 2 layuning ito. Kung mabibigyan ng panahon ang isang batang guard na mahubog sa ilalim ni Kerr at ng kasalukuyang coaching staff, maaaring makahanap ang Warriors ng isang natatagong talento mula sa huling bahagi ng draft sa pamamagitan ng 2-way contract. Ang pagpapaalis sa kanya sa free agency ay magbibigay man lang sa kanila ng pagkakataong subukan ang panganib na iyon.